Hello? Huwag na. Kasi yung aso, ayaw niya pag... Ayaw niya na kami
His thoughts and His ways are too high for me to see. So I'll just choose to trust Him in everything. Because God doesn't think like me. God doesn't think. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay na ba yung mga chanting nyo? Okay na ba? Pakinggan na nga natin ang ating dyan natin. Dapat tingnan natin yung first draft ng inyong chant. Amen. Pakinggan natin sa first draft pa lang ito ng kanilang chant. Pakinggan natin mula sa Fear Philemon. Fear Philemon. Okay, pakinggan natin Fear Philemon. Ipo. Meron na ba? Sige po, pakinggan natin ang Fear Philemon. Kanilang chant. Andito na kami, hindi mahuhuli, lalaban na kami, tabi, tabi, tabi! Sino tayo? Kami ang Fear Philemon! Hindi magpapaloko, hindi magpapatalo, hindi kami susuko. Fear Philemon, taas ang kamao, sabay-sabay tayo, walang susuko. Lakas ng loob, apoy ay todo, sa bawat laban, panalo at sigurado. Fear Philemon, ang mananalo, ang mananalo. Hindi matutumba, hindi mabubura, mabiba ka, at hindi mawawala kasi ang Fear Philemon ang mananalo. Hindi matutumba at mabubura. Fear Philemon ang mananalo. Sinong mananalo? Philemon! Philemon! Grupong matatag, pursigido na manalo! Amen. Parang kulang pa yung nilaga yata. Kulang pa yata yung nilaga, no? Pero unang first draft pa lang yan. No? Pakinggan naman natin yung Faithful Timothy. Faithful Timothy. Faithful Timothy, are you ready? Sir, yes, sir! Are you truly ready? Sir, yes, sir! Yes, sa papanalo, nasa papatalo, yes, sa papanalo, nasa papatalo, yes, sa papanalo, nasa papatalo. Faithful Timothy! Ewan ko sa inyo. Kayo nakakalam yan eh. Faithful Timothy, are you ready? Sir, yes, sir! Are you truly ready? Sir, yes, sir! Yes, Sa papanalo, nasa papatalo, yes, sa papanalo, nasa papatalo, yes, sa papanalo, nasa papatalo, Papanalo, nasa papatalo. faithful. Faithful. Timothy! Faithful Timothy. Ang grupo namin, kami magpapalalo.
Di mapatalo. Faithful Timothy, ang grupo namin walang inaatasan, tinulungan, laban lang. Faithful Timothy, Revelation chapter 2. Ba? Verse 10, be thou faithful unto death, and I will give a crown of life. Revelation chapter 2, verse 10 is our gimbers. Faithful Timothy. Amen. Ay, meron pa pala ganun. What's the name of the best group? Faithful Timothy. Tapat pa rin kahit na balik ka rin. Wow. Siguro nakahirit sila ng rice. Extra rice. Okay, yung ating pong isa pang grupo, ang Fervent Titus. Fervent Titus. Sino tayo? Fervent Titus! Sino malakas? Fervent Titus! Sino panalo? Fervent Titus! 1, 2, 3. Di umurong, hindi takot, hindi makakinang para sa Diyos. Pusong masigasig, maalam at tapat. Fervent Titus, laging angat. 1, 2, 3. Fervent Titus, ang mananalo. Sigurado, kahit may kami ng dugo. Ininsisto, kaya lahat kayo magsitago. Magsitago, Fervent Titus ay nandito lang. Fervent Titus, masipag sa gawa, maalam sa Espiritu, maghihingot sa Diyos. Wow. Parang nakagawa lang sila sa isang bowl ng sinigang. Ay, nilaga. Alright, amen. Praise the Lord. At first drop pa lang naman yan at mas maayos pa siguro bukas. Amen? Are you happy this evening? Amen? Amen. Alright. Sige po, sa ating pong tayo na po ay mag-umpisa ngayong umaga o ngayong gabi sa ating pong service. Tayo po magsitayo. Awitin natin ang page 250. Blessed be the name. Amen. Page 250 of our hymnals. Blessed be the name. Amen. Are you happy this evening? Amen. Amen. It's great to be in the house of the Lord this evening. Amen. 250 of our hymnals. Blessed be the name. Amen. Nandiyan na po. Amen. First stanza. All praise to Him. Ready? Sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Ano first now? Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Second stanza. His name above all names shall stand, exalted more and more. And God the Father's own right hand, where angels hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Third stanza. Redeemer, Savior, friend of man, much stricken by the fold, thou hast divine salvation's land, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last stanza. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, all wonders King.
the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Another song, page 174, Dwelling in Beulah Land. Amen. Page 174 of our hymnals, Dwelling in Beulah Land. Amen. First line now. Far away, ready, sing. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth is set on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me. Bountiful supply, for I am dwelling in Beulah. Let's take a stand up. Far below the scores of that upon the world is beating. Sons of men in battle, the enemy will stand. Save them I within the castle. God's word retreating, nothing then can reach me. This Beulah land, I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Viewing here the words of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in the Spirit here, I learn the full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Gawin natin uli yung last stanza, pagdating po sa chorus, sa pagsigaw ng praise God, itaas natin ang ating King James Bible. Amen. Taas natin ang ating mga Bibles. Amen. Dapat ang bawat isa ngayong gabi may Bible. Amen. Okay. Witin natin muli yan ng mas masigla mapatid. As we shout, as we sing, praise God, and then let's raise our King James Bible. The last stanza now. Ready, sing. Viewing here the words of God, I see in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in the Spirit here, I learn the full salvation. Gladly will I tarry in Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from the bountiful
dwelling there forever in the Beulah land. Amen? And that's heaven's glory land. Salamat po sa Panginoon, kapatid. Amen? For this night, ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? This is our kick-off night, mga kapatid, ng ating first Baptist Youth and Junior Summer Camp. Amen? Salamat po sa Panginoon sa ating po mga delegates. Bagamat marami pong mga delegates na hindi natuloy because of the conflict of schedules. Pero salamat po sa mga nandito ngayong gabi, mga kapatid. Thank you sa mga magulang for the support and cooperation, mga kapatid. Amen? And the members. Amen? Dito po ay hindi lang para sa mga young people and juniors, para sa atin. Amen? Sa ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Amen? Especially po mga anak po ng Diyos. Tayo muna po ay manalangin, dakilang Diyos. We are so grateful, O God, for what you have done to us, O Lord. We pray for this. Salamat po, Panginoon, na kayo po nabigay po, Panginoon, ng ganitong programa po, Panginoon, sa amin po, Ama, upang kami po ay makapagtipon-tipon sa inyo pong mga salita to influence our young people and juniors about the Word of God. With our first Baptist Youth and Juniors Camp, with our team be thou an example, and truly our young people and juniors be a good example, a godly example among the believers, and even among the unbelievers outside when they go out, when they go to school, with their friends who are ungodly, O God, that they should stand, O God, with a firm and fervent and faithful conviction about your word. Salamat po, Panginoon, sa bawat member for their cooperation, contribution, and for praying for this event po, Panginoon. Kaya magpala po, Panginoon. Dalayan ko po ay amin pong guest speaker po, Panginoon, sa kanilang pagbiyahe po, Panginoon, ngayong gabi o mamayang madaling araw. Ingatan niyo po sila po, Panginoon, kanyang buong pamilya. Kasama po namin po, Panginoon, sa araw po ng bukas ng pagpapatuloy ng kampo na ito po, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, kayo po ang siyang pumilos sa aming mga kabataan. At kayo po, Panginoon, bigay sa kanila ng bukas na puso at isipan. At makita po nila po, Panginoon, higit na pangangailangan po nila sa inyo po, Panginoon. At sila nga po ay kausapin niyo po, Panginoon, aging tawagin niyo po, Panginoon, sa inyo pong gawain, sa anumang pong larangan po, Panginoon, inyo pong ministeryo. Kung ngayon po mayroong tatawagin na magsusuko ng buhay po, Panginoon, na bigay full-time in the ministry ang kanilang buhay para po sa inyo. Lord, kayo po ang siyang kumilos. Yung pong hayaan po, Panginoon, na ang diablo ay kumilos, hindi gapusin niyo po. Pangmalaya po, Panginoon, Ama, ang bawat sa inyo pong salita at bawat activity na ay pong gagampanan for these 3 nights and 2 days of our camp po, Panginoon. We will all do these things po, Panginoon, for your honor and for your glory. Salamat po sa iyong biyaya, patawag po sa iyong pagkukulang pagkakasala. We love you, Lord. In all these things we pray. In Jesus' name, amen, amen. You may be seated. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Once again, magandang gabi po sa inyo. Amen. Amen. At salamat sa Panginoon. At yung ating mga registered delegates ay andyan naman na po sila. At yun lang, marami po kasi mga may schedule pa sa kanilang klase. Kaya hindi sila nakapunta. At well, anyway, mapatid, ganun pa man. Salamat sa Diyos, mapatid, sa mga presensya ng bawat isa ngayong gabi. Amen? And for the parents who are here, mapatid, for the adults, salamat po, mapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ay we need to show our support. At yung support natin sa programa ng ating simbahan, mapatid. Amen? At makita ng ating mga youth, juniors and youth, mapatid, ang ating pagsuporta sa kanila. Nakakatuwa naman mga parents na hatid-hatid nila mga anak nila dito kanina. Amen. Ano bang gustong-gusto nila? Kasi wala silang mga... Hindi, ha? Parang talagang pinagtutulakan nila. Doon na kayo hanggang next month, ha? Hindi po, 2 nights lang po sila dito, ha? Kasi yung mga daladali nilang gamit, parang pang 1 taon na, eh. Di ba? Parang dito na yata sila titira, mga batid. Anyway, mga batid, kanina, mga batid, ay salamat po sa mga nagsipagluto na, amen, ng kanilang panghapunan, amen. At meron po tayong 3 grupo, yun, napakinggan nyo na po kanina ang kanilang chat. Meron po tayong mga grupo na hinati-hati, kaya nice ko po na pong i-recognize natin muli, mga batid, ang ating po mga grupo. Okay? Meron tayong 3 groupings, mga batid. Amen?
from the Firm Philemon. Firm Philemon, ang leader diyan ay si Kurt Resurrection. Amen? Tayo po kayo. Mga grupo ng Firm Philemon, tayo kayo. Wow. Yan, amen. Parang malalaki kayo yata, no? Okay, amen. Palapakan natin ang Firm Philemon. Yan, okay, yung ay seated. At ang ating pong Fervent Titus, ang leader naman niya si Hunter Sipaga. Tayo kayo, yan. Amen. Okay. Ako nagkakasama yata yung mga medyo malalapad, ha? Okay, sige. Papalapakan natin ang Fervent Titus. Yan. And then the other group naman po, last but not the least, is the Faithful Timothy, si Joshua Adon. Tayo, amen. Praise the Lord. Meron po mga palapakan natin ang bawat grupo. Okay, sige po, kayo po ay magsipag-upo. At ang meron po mga magkakapatid yan, pero pinag-iwa-hiwalay ko po sila. Hindi pwede sila magkakasama sa grupo nila. Amen? Ang kanilang ka-fellowship naman ay iba. Yung mga bago, ay ganun din po, ay nilagay ko rin po sa magkakaibang grupo, mga kapatid. Then, bago makalimutan, meron tayong group cleaners. Okay? Nakalagay yan, cleanliness is next to godliness. Amen? Hindi lang kayo nagsisigaw-sigaw ng amen dito, ha? Dapat kayo po'y marunong maglinis. Amen? Amen! Parang kayo nyo na mag-amen, ha? Okay, kaya nandiyan po sa inyo po. Lahat ba ng mga delegates natin, meron na kayong program, lahat ng delegates. Pag wala ka, ibig sabihin, hindi ka pabayad. Okay, you need to wear your ID at all times. Para alam natin na ikaw ay delikado, mabutin. Okay? Kasi kung wala kang ID, baka delikado ka. Ang ating cleaners ngayon ay Firm Philemon. Kayo po ang cleaners. Group 5 Firm Philemon. Then umaga po, Wednesday AM tomorrow is the Fervent Titus. And then Wednesday PM, Faithful Timothy. And then sa Thursday, yung last day natin, AM all boys. And then PM all girls. Okay? So lahat ay makakapaglinis. Amen? Amen? Yan, kaya lahat yan, linisan hanggang sa CR, balbas, mga basura. Tapos maglaba na rin. Marami pa kaming labahin dyan. Naglinis lang. Salamat po sa mga adults natin na tutulong. Hindi na namin kayo paghuhugasin. Okay? Maglinis lang kayo. Malinis natin yung auditorium, tapos yung paligid. Yan. At mga basura ay may ayos ninyo. Okay? And then, ang ating pong program, mga kapatid, ay punong-puno po yan. Nandiyan na po yan, yung aming pong program. Forward ko na rin po sa inyo. Hindi ko na kayo pinagprintan ng ganito kasi wala naman kayong bayad. Amen? Salamat po sa inyo pong contribution, mga kapatid, para sa gawain ito. Kaya isinend ko na lang po, mga kapatid, sa ating group chat para makikita nyo po yung ating pong program. So bukas po, ang ating gising ay 4:30. Amen? 4:30 ang gising. Ng umaga hindi hapon. Okay? Wow! Umaga. We'll have exercise, morning exercise, and then morning devotion. At ang breakfast ay 7 o'clock. Okay? 7 o'clock bukas ang breakfast. Dapat nakabihis na. Ang hindi nakabihis, walang breakfast. Dapat nakabihis na ng maayos na bihis. And then, we have here, mga kapatid, mga program. Okay, bukas po yung ating devotion, ang ating topic is exhort one another or exhorting one another. Okay, and then meron tayong second challenge. May challenge po tayo ngayon. Mamaya, mga kapatid, ating first challenge. And then, second challenge bukas, express holiness. And then meron tayong divided session. Okay, yun po yung exceed the standard. We'll be talking about the standards, amen? Kailangan po, mga kapatid, ang ating po mga kabataan ay maalaman nila ang standard. Okay, meron namang break. Amen? Meron pong break time, meron pong lunch break. Lunch break is 12 o'clock and then hapon po yung ating games. Yung inyo pong mga uniform, lahat ba yung naibigyan na yung uniform? Naibigyan na lahat? Kung hindi pa, ibig sabihin hindi ka pabayad, amen? Yan lang ang ibig sabihin yan lagi. Okay? So, bukas isusutin niyo po yan ng after lunch. Okay? Meron tayong games and activities after lunch bukas ng 1:30 p.m. Okay? So, yun po yung dadamitin ninyo. Okay? And then, meron po tayong bisita ngayong gabi. Wala tayong bisita. Ano po? Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Then, pag-pray po natin. Sa last night ay mapatuhay natin yung sabayang bigkas. Amen? Pinagpraktisan ko yan, mga kapatid, ng ilang taon. Ilang araw. Nagsakripisyohan po nila, mga kabataan natin and juniors.
na mag-practice ng mga ilang araw for that. And this is the first time natin magkaroon ng ganito. First time din natin magkaroon ng sabayang bigkas. Okay? Kaya hindi po madali. Bagamat may kahirapan, pero salamat sa Panginoon ay naayos naman. Amen? Amen? Are you excited? Amen? Amen. Kaya salamat po sa presensya ng mga magulang, and I would request and I would really challenge you that you must be here every night. Amen? Tomorrow night and then Thursday night. Kung kayo po'y sa Thursday po pala. Sa Thursday, after meron kaming demonstration of talents. Yan. Kaya after lunch po yun. Yun po yung program sa Thursday. Kaya nais nyo pong makapanood, you come. Okay? Meron pong mag-cheer sa kanila. Amen? Meron tayong demonstration of talents, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Ang ating pong tema ay Be Thou an Example. Yan po yan sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Mamaya babasahin po natin po yan. Kailangan po natin ng ehemplo. What is our example? Model, mga kapatid. Marami na kasing ginagaya ngayon. Pero yung mga ginagaya, ayos pa. Okay? Ito pa yung makadiyos. Kaya kailangan natin, bagamat kakaunti tayo, mga kapatid, kailangan natin ng tamang magagaya. Amen? Tamang panggagayahan. Amen? Oo. Kaya kahit kakaunti, basta tama, mga kapatid. Okay? Sabi nga po sa kasabihan, little is much when Christ is in it. Tama? Amen? Kung nandun si Kristo, lagi yan ay marami, mga kapatid. Amen? Kaya ang ating itatanghal sa ating buong programa, kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Alright, sige po. Wala tayong bisita naman po ngayong gabi. Wala tayong first time. Yung po naman ni Tatay, hindi na po first time. Amen? Ilang beses na po. Pero salamat kasama niya ngayon. Sana naisama mo na lang sa Tatay noon para nag-join na rin. Di ba? Wala na yung break mo. Ba't nagpapalampak na si Sister Rio? Okay, sige po. Tayo po ay magsitayo. At i-welcome natin ang bawat isa pag tinutugtog yung welcome. Yung ligay ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, magkamay ng bawat isa. Sige po. Ikot po kayo. Ikot po kayo. Sige po. Okay, let's sing the song. Ligaya ng buhay, let's sing. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y marunong gusto. Ligaya ng buhay, kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Awit po tayo lang. Sige po. Let's sing one more time. Let's sing. Ligaya ng buhay. Amen. Mas malakas. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manang gusto. Babagoy ang iyong buhay. Kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya. Amen. Amen. Praise the Lord. Bukas po ay makakasama po natin ang ating speaker. Amen. Ang ating guest speaker. Amen. Kaya dapat ay nandito po kayo bukas, kapatid. Amen. Ating pong night session at pray natin ang ibang mga kapatiran ay dapat nandirito, mga kapatid. Alright, sige po, manatili na kayo. Tayo po umawit, awitin natin yung page 301, Proclaim It Wherever You Go. Amen, page 301, Proclaim It Wherever You Go. Amen. First time tayo. If you know, ready, sing. If you know Christ Jesus and save you from your sin, proclaim it wherever you go. If you feel God's Holy Spirit prompting you within, proclaim it wherever you go.
that you know. Proclaim it wherever you go. Sing a stanza. If you find that Jesus is sufficient for your need, proclaim it wherever you go. If you know that daily hear your hungry soul that feed, proclaim it wherever you go. On the verse now. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Last stanza. If His word you bless and have found His promise true, proclaim it wherever you go. If a home you're building in the land beyond the blue, proclaim it wherever you go. And of course now, proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessings that you know. Proclaim it wherever you go. Amen, you may be seated po. Sing now. Amen. My Tuhan to sila. No. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail. When the rolling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot hold, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises, standing on the promises, standing. Oh yes, I'm standing. I'm on the promises of God. Amen. Right? Amen. Muli tayo po ay magsitayo. Awitin po natin ang page 69, The Solid Rock. Amen. Page 69 of our hymnals, The Solid Rock. On the first stanza, my hope is built, ready, sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but fully lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Sing a stanza. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchored holds within the veil. Verse now. On Christ the solid rock I stand, all other
recompensado. Oh, may I then in him be found, blessing his righteousness alone. Goodness is stand before the throne. Chorus. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Kaya ngayong gabi, mabuti, tayo po'y dako sa pinakamalagang bahagi, ang pangangaral ng salita po ng Diyos. Tayo po'y manalangin, mawagyan natin special number. Dakilang Diyos, muli, salamat po Ama sa inyo pong pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa programa na pinaggalan niyo po sa amin po. May bless yung nga po, Panginoon, lalo ang inyo pong salita. Siyang may kapahayag, ang awiting ngayon pong maririnig, may handa ang puso at isipan ng bawat isa. Salamat po sa operation ng bawat niyo pong mga anak po, Panginoon. Bless niyo po. Ang bawat delegates po namin po, Panginoon Lord, kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa po sa kanila. Tulungan niyo po inyong lingkod, empower niyo po sa pagbabayan niyo pong mga salita, sa pagdatilangin po namin hiling, na may pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And you may be seated. Sing on. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa awiting yan. Kulang lang ng sahog sa nilaga. Dapat may saging. Inulang sa saging sa kapis. Alright. Amen. Tayo po'y magsitayo, mabutid. Tayo po'y dadako sa ating pong unang mensahe, mabutid. Sa 1 Timothy, basahin muna natin ang ating pong text verse ng ating pong camp.
about saan natin kinuha yung tema natin at be thou example. Sabi ng Bible yan sa 1 Timothy chapter 4 and verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timothy chapter 4 and verse 12. Are you there? Eh, basahin po natin ng sabay-sabay, mga kapatid. Ready, read. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Nasabi ng Bible, mga kapatid, ito si Apostol Pablo na kanyang hinihimok, china-challenge itong si young Timothy bilang isang batang pastor, mga kapatid, batang lingkod ng Panginoon. He's just young people there. At nagsabi dito, let no man despise the youth. Huwag mong payagan na ikaw ay hamakin sa iyong kabataan. Kayong mga kabataan ay huwag niyong payagin na kayo hamakin dahil kayo po'y kabataan. Amen? Kundi bagkus, sabi ng Bible, kayo maging halimbawa. Saan? Sa mga mananampalataya. Dapat kayo maging mabuting halimbawa. Saan? In word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ang kukunin lang natin ngayong gabi yung faith. Okay, faith. Sa pagkabagay, yan yung pasimula ng ating pong pagiging ehemplo, mga kapatid, sa mga mananampalataya, maging sa mga hindi mananampalataya. Okay? Nasabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 13. Lalagyan natin ang 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13. Bago ka maging maayos na halimbawa, mga kapatid, ay dapat ito muna. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 13 and verse 5. Are you there? Okay, sabi ng Bible sa 2 Corinthians 13 verse 5. Ready, basa. Examine yourself whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Amen. Ang aking tema ngayong gabi, kapatid, sa ating pagsisimula, examine your faith. Before you become a good example, a godly example, ay dapat ayusin mo muna ang iyong pananampalataya. Amen? Amen. Examine your faith. Sabi ng Apostol Pablo dito, examine yourselves. Saliksikin nyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, prove your own self. Patunayan mo. Kaya subugin mo ang iyong sarili. Know ye not your own self. Hindi mo ba nakikilala ang iyong sarili? Kung how that Jesus Christ is in you? Sabi ng Bible po dito, kapatid, except ye be reprobates. Liban na lang kung ikaw ay tinakwil, sabi ng Bible. Liban na lang kung ikaw ay tinakwil, sabi po ng Bible. And I believe, mga kapatid, wala lang pong itinakwil dito. Amen? Amen! Kaya ngayong gabi, examine your faith. Saliksikin mo ang iyong pananampalataya. Tayo mga manalangin dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong gabi. Sa inyo po mga salita sa awiting aming pong narinig. Kayo po ang magpala sa bawat isa po, Panginoon. You just use me as your instrument tonight. Empower me by the Holy Spirit. Kayo po ang siyang kumilos sa bawat makikinig. At kung meron pa po dito po, Panginoon, hindi ayos ang kanyang pananampalataya o ang kanyang relasyon sa inyo, Lord, gamitin niyo po, Panginoon, ang mga mensahe ngayong gabi na may ayos po, Panginoon, ang kanyang relasyon po sa inyo. Kumilos kayo sa aking pong kalagitnaan. Patawad po sa iyong pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Love, dalangin po namin may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And you may be seated. You may be seated. Yan po yung aking preaching ngayong gabi. Teaching, preaching. Marami po tayong mga verses na ating pong bubuklatin ngayong gabi. Bago tayo, sabi ko nga po sa inyo, bago tayo maging ihemplo sa kalagitnaan ng mga mananampalataya, dapat alamin muna natin ang ating sarili kung tunay nga tayo po'y may pananampalataya, kung tunay nga na tayo po'y sa pananampalataya, because genuine faith cannot be fake. Amen? Yeah. Genuine faith cannot be fake. Ang totoong pananampalataya ay hindi pwedeng mapeke. Amen? Because it comes from within. True faith is not from our parents, not from religion, not from traditions, or personal goodness. It is from the Lord Jesus Christ. Amen? Ang totoong pananampalataya, hindi galing sa mga magulang, hindi galing sa reliyon, hindi galing sa tradisyon, hindi galing, mga kapatid, sa ating personal na gawa. Ito po'y galing sa ating Panginoong Yesu Kristo ngayong gabi. Amen. Tayo po'y maging tapat sa ating sarili.
Sapagkat ang nakakaalam ng iyong sarili, walang iba kundi ikaw lamang ng Diyos. Amen? It is only between you and God. You must honestly examine yourselves tonight whether you are truly possessing that saving faith. Amen? If you truly possess saving faith, kung tinataglay mo na bang tunay talaga ang pananampalatayang nagliligtas, ang pananampalataya sa kaligtasan, kapatid. Amen? Amen? Isip pa ba kayo? Amen? Okay? Kaya, una, natitingnan natin, mabuti, what is faith? Minsan, naging palasak na lang na pananalita, mabuti, yung salitang faith. Dahil nagustuhan nila, ipinangalan na rin nila faith. Amen? Faith. Para sigurado na merong faith. Faith. Okay? Pero ganun pa man, mga kapatid, kahit pangalanan pa ng faith, ay hindi po yung garantiya na may faith na talaga meron ng tunay na pananampalataya. Amen? Alam po natin, faith is believing God and trusting His Word. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Saan natin mababasa, mga kapatid, ang definition o yung description ng pananampalataya? Hindi natin pwedeng tingnan sa diksyonaryo. Pupuntahan natin ang Bible. Amen? Okay? Hindi po yung paliwanag ng tao ang kukunin natin. Hindi po yung paliwanag na reliyon ang ating kukunin. Yan na kasi yung kinagisnan naming paniniwala eh. Yun yung kinagisnan, mga kapatid. Pero nasa Bible ba? Come on. Nasa Bible ba? Kaya sasabihin ng iba, mga kapatid, yun na rin ako doon na kasi ako nagising, doon na ako pipikit. Di ba? Ganun mga matatanda, di po ba? Mali pong prinsipyo yun. Amen? Yes, sir. Napakamaling prinsipyo, hindi po yun absolute. Kasi bakit? Pag gumising ka, may butas yung iyong kisame. Doon ka rin pipikit? Anong gagawin mo? Tatakpan mo yun, kapatid. Amen? Right. Okay? Kaya nga, una magiging natin, what is faith? Faith is believing God and trusting His Word. Hebrews 11 verse 1. Ano sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11 verse 1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now faith, sabi ng Bible, ang pananampalataya ay substansya ng mga bagay na ating inaasahan. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. So it means to say, mga kapatid, faith is seeing the invisible. Amen? Yeah. Faith is seeing the invisible. We see the invisible God because of faith. Amen? Hindi natin kailangang makita, kundi atin lamang pong panampalataya ng kapatid. Amen? Maraming tao, di po ba? Mga nagsasabing mga etisa, hindi ako naniniwala sa Diyos, di ko pa naman nakita ang Diyos eh. Kayo buhay, nakakita nyo na po ba ang inyong isip? Hindi rin, wala kang isip. Kung ganun, totoong logic nila, mapoteto ba? Di po ba? Kayo buhay, nakita mo na isip mo? Hindi rin. Kaya pala, wala ka palang isip. Pero masasaktan sila, di po ba, Amen? Masasaktan po sila. Kasi nga, mga kapatid, ang kailangan ng tao ay dapat meron siyang pananampalataya in order for him to see the invisible. Amen? Yes, sir. Okay? Not only that, trusting the impossible. Amen? Faith is seeing the invisible, trusting the impossible, and being connected to the unreachable. Amen? We are being connected through, though we do not reach, we cannot reach heaven. Sabi ng Bible, mabuti, Romans chapter 3, verse 23, for all and come short of the glory of God. Hindi tayo pwedeng makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pero salamat sa pamamagitan ng pananampalataya, mabuti. Amen? Tayo po'y makakaabot. Amen? Yeah. The most important faith is saving faith. Amen. Right. Ang pinakamahalagang pananampalataya, kapatid, ay yung pananampalatayang nagliligtas. Amen? Yes, sir. Saving faith. Ano saan natin makikita yan? Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ano sabi ng Ephesians chapter 2? These are basic, mga kapatid. Pero dapat itanim sa puso at isipan natin, kung ikaw ngayong gabi, may pagdududa ka pa sa iyong pananampalataya, may pagdududa ka pa sa iyong kaligtasan, dapat may settle ngayong gabi. Amen? Amen. Examine yourself. Examine your faith. Ikaw mismo, mga kapatid, ang sasaliksik sa iyong sarili. Anong sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? Sabi natin, ang iba, memorize po ninyo yan. Verse 8, ready read, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. You see that, mga kapatid? Ang liwanag. Sabi ng Bible, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Bible, mga kapatid, and that not of yourself, hindi yan sa iyong sarili. It is the gift of God. Regalo yan ng Diyos, kapatid. Amen? Amen. What does it mean, regalo? Hindi mo yan
ba binayaran? Kasi yung binayaran mo yan, binili mo. Amen? Yeah. Hindi mo yan pinagtrabahuan. Kasi kung pinagtrabahuan mo, gantimpala yan. Amen? Yep. Ang regalo, mga kapatid, freely given. Yeah. Ibinigay na libre, mga kapatid. Ang regalo at ang regalo ng Diyos, mga kapatid, yang pananampalataya na yan, yang pananampalataya na nagliligtas. Salvation is not by works, not by religion, not by self-righteousness. It is through faith in Christ. Amen? Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Lamang, kapatid. Amen? Lamang. Ibig sabihin, wala na pong iba pa. A drowning man cannot save himself by swimming harder. Nanawa niyo po? Ang taong nalulunod, mga kapatid, hindi niya kayang isave yung kanyang sarili sa pamamagitan ng paglangoy ng maigi. Nalulunod na nga siya eh. Tama, man? Gagaling ko pa. Nalulunod na nga siya eh. He cannot save himself by swimming harder. He must completely trust the lifeguard who rescues him. Amen? Kailangan siyang magtiwala dun sa lifeguard na siyang nagre-rescue sa kanya. In the same way, we cannot save ourselves by good works. We must trust Christ alone. Amen? Hindi tayo pwedeng magtiwala sa ating sariling gawa. Tayo lamang po'y magtitiwala kay Kristo, mga kapatid. Amen? That's the saving faith. Ang pananampalatayang nagliligtas. Saving faith comes from God. Saving faith comes from God. It is not inherited from parents. It is not copied from others or manufactured by human efforts. Amen? Hindi po yan minana sa mga magulang. Ang kaligtasan, ang pananampalatayang nagliligtas, hindi po yan nakokopya, kapatid. Amen? Hindi po yung mamamanufacture ng tao. Sabat ito po yung galing sa Diyos. Ito po yung pananampalataya ni Kristo. Hindi po yung pananampalataya nyo. Hindi po yung pananampalataya ko. Yung pananampalataya nagliligtas. Yung pananampalataya mismo ni Kristo. Tingnan po, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Tandaan niyo po yung pananampalataya na tinanggap natin. Hindi yan sa atin, kundi yan yung pananampalataya mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Galatians chapter 3 verse 22 sabi ng Bible, but the scriptures have concluded all under sin, that the promise by faith of what? Of Jesus Christ might be given to them that believe. You see, mga kapatid, tayo po ay lahat makasalanan. We are all under sin, mga kapatid. Amen? But praise the Lord, sabi ng Bible, the promise by faith of whom? Faith of whom? Of Jesus Christ. Ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo, sabi po ng Bible, na ibinibigay, might be given. Kanino ibinibigay, mga kapatid? To them that believe. To them that believe. You see, yung pananampalataya, mga kapatid, na nagliligtas, tinanggap natin. Pananampalataya dito yun. Pananampalataya mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Okay, His faith, mga kapatid. Galatians 3:20. Sabi pa ng Bible, ito sa Apostol Pablo, sabi niya diyan, mga kapatid. Or 2:20, I should say. Galatians 2:20, sabi ng Biblia, ready rin. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life is I now live in the flesh. I live by the faith of God, the Son of God who loved me and gave Himself for me. You see, mga kapatid, ako'y nabubuhay na. Saan na nabubuhay si Apostol Pablo? Sa pananampalataya. Sa pananampalataya nino? Pananampalataya ng bugtong na anak. And who is that? The Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga yung saving faith, ang pananampalataya nagliligtas, yun po yung pananampalataya mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po yung pananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo? Bilang bugtong na anak, He volunteered Himself. He came down to earth. Amen? Amen. He gave His life on the cross of Calvary. Amen? With His faithfulness, mga kapatid, to go on the cross with that suffering because He loved you and He loved me, mga kapatid. He loved us so much. He gave His life on the cross of Calvary. Amen? Kaya hindi yung ating kapatid, yung po mismo, yung pananampalataya ni Kristo, ang tinanggap natin sa mga ibinigay kanino? Doon sa mga nanampalataya din. O nagtiwala sa Kanya, mga kapatid. The believer lives by faith of Christ. Paul lived by faith in Christ. The question tonight, do you truly have that kind of faith? Yan na ba yung pananampalataya na meron ka, kapatid? Okay? Yan na ba yung pananampalataya na meron po tayo? Yung pananampalataya mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo? Okay?
Kaya baka sasabihin mo ngayong gabi, ikaw ay anak. Yung mga magulang ko naman ay nagsisimba. Siguro naman may pananampalataya. Tama, siguro nga. Ibig sabihin, di sigurado. Amen? Amen! Ay dapat personal na meron ka ang pananampalataya na yan. That is faith. Okay? The most important faith that we must have, that we must possess is that saving faith. Don't you just know it? Yeah. Huwag mo lang alamin, you must possess it. Amen? Magkaiba po yung nakakaalam at at mayroon, mga kapatid. Now, number 2. Okay, number 1, what is faith? Sabi ko nga po sa inyo, kapatid, ang ating pong preaching is some kind of teaching. Number 2, what if I don't have that kind of faith? What if I don't have that kind of faith? Paano kung wala ako ng pananampalatayang ganyan? Okay? Sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 18, mga kapatid. John chapter 3 verse 18. John chapter 3 verse 18. Ang sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po ito para sa mga kabataan, mga kapatid, na para sa buong pamilya. Amen. Para alam po natin, nagkakaisa po tayo sa isang pananampalataya. Ang sabi ng John chapter 3 verse 18. Are you there? Ready? Basa. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. You see that, mga kapatid? To believe means to trust completely in Christ alone, not in our good works or religion. Once again, mga kapatid, what does it mean? Pag ang isang tao ay hindi nanampalataya, sabi ng Bible, he is condemned already. Hindi hahatulan pa. Kundi sabi ng Bible, nahatulan na. Amen? Pero yung mga kulto, di po ba? Paano niya alam na kayo pupunta ng langit? Hindi ba't mag-antay pa tayo ng hatol? Aantay mo pa, inahatulan na, sabi ng Bible. Amen? Condemned already. May hatol na, mga kapatid. Sa mga tao, hindi nanampalataya, sabi ng Bible, sa anak ng Diyos, sa mga nagtitiwala sa kanilang reliyon, sa mga nagtitiwala sa kanilang mabubuting gawa, sa nagtitiwala, mga kapatid, sa kanilang kalalagayan bilang tao, mga kapatid. Sila hindi nanampalataya dun sa ginawa ni Kristo, sabi ng Bible, condemned already. Nahatulan na, sabi po ng Bible, mga kapatid. Kaya sasabihin nila, saka natin malalaman pag tayo haharap sa hatol ng Diyos. Meron na nga eh. May hatol na nga, kapatid eh. Amen? Nahatulan na nga, mga kapatid eh. Okay? Judgment awaits those who reject Christ. Yeah. Judgment those who do not put their trust in the Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Hindi niyo po, mga kapatid. Ang ating punto, what if I don't have that kind of faith? Paano kung wala ako ng ganyang pananampalataya? 1 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9, sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya nga tayo personal ang sasaliksik sa ating puso, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, are you there? First ba o second? Second po. Ano ba sinabi ko? First, o second po tayo, mga kapatid. Sabi ng Bible, chapter 1, verse 8, yun niyo po. Verse 8, read it. Inflaming, taking vengeance to them that know God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. You see? May sabi ng Bible, inflaming fire. Wow. Sa naglalagablab na apoy, sabi ng Bible, taking vengeance on them that know not God. Ito po yung mga hindi nagtiwala sa Diyos. Ito po yung hindi kumilala sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Hindi, may reliyon naman ako. Hindi, mabait naman ako. Hindi. Sabi ng Bible, to those who do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. What is the gospel again? Death, burial, and resurrection. Ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Yesu Cristo. Nothing more, nothing less. Amen? Wala na po tayong idadagdag, mga kapatid. At sabi ng verse 9, ready read, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. You see, mga kapatid, sabi ng Bible, who shall be punished? Na ito po'y mapaparusahan, sabi ng Bible, ng walang hanggang kasiraan. You see, walang hanggang masisira. Walang hanggang kasiraan. Inaagnas na, mga kapatid, pero nagdurusa pa rin. Sabi po ng Biblia, mga kapatid,
from the presence of the Lord and from the glory of His power. Tandaan po natin mga butin, yan po yung impyerno. Amen? Yan po yung kaparusahan sa apoy ng impyerno. Amen? Hell is not because God refused sinners. Ang impyerno ay hindi dahil ang Diyos ay tinanggihan niya ang mga makasalanan, but because sinners refused Christ. Amen? Kundi dahil tinanggihan nila si Kristo. Sabagat ang inaakala nila sila'y mabuti na, sabagat ang inaakala nila sila'y maayos na sa harapan ng Diyos, mga buhay, magkasala kaunti, okay lang, makasimba kaunti, makasimba ng binyag, ng ikasal, tapos nang namatay, ayos na. Kaya hindi mo ba? Namumuhay sa maling akala ang tao, mabuti. Nakakala niya mabuti. Akala lang, kapatid. Right? Amen. Pero tandaan po natin, hell, sinners are going to hell, not because God refused them, but because they refused Christ. They refused the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Imagine, ang isang tao, mabuti, natatanggihan niya ang lifeboat on a sinking ship. The lifeboat was provided for his rescue, but he rejected it. Sa isang barko, mga kapatid, na naglalayag is already wrecked at ayan po ay nagsisink na, pero tinanggihan, mga kapatid, yung lifeboat. Okay? Christ is God's only way of salvation. Pag nireject ng tao, mga kapatid, wala nang paraan. Amen? Right. Pag nireject ng tao, wala na pong paraan. Okay? Para maligtas siya sa hatol ng apoy ng impyerno. The greatest need of every person is salvation through Jesus Christ. Ang kinakailangan ng tao, mga kapatid, ang kinakailangan ng bawat kabataan, ang kinakailangan ng bawat mga bata, ang kinakailangan ng bawat magulang, ng bawat adult, mga kapatid, ay ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Amen? Number 1, what is faith? Alaman natin yung faith, mga kapatid. Trusting God. What is that kind of faith? The faith of the Lord Jesus Christ. Amen? Who gave His life on the cross of Calvary. Amen? Ngayon, kung wala tayong pananampalataya ngayon, saan tayo pupunta? Saan tayo? Sa impyerno. May hatol na sa ating kapatid. Hindi natin kailangan pang magantay. Sabi ng Bible, may hatol na. Ang mga taong hindi kumilala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, and they reject, mga kapatid, the Lord Jesus Christ. Amen? Once, twice, thrice in their life, mga kapatid, they will go straight to the devil's house. Sila'y pupunta sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Number 3, question. All questions po ito, mga kapatid. Sabi ko, examine natin ang ating sarili. Now, how will I know I have that kind of faith? Paano mo malalaman na ako'y merong ganyang pananampalataya? Paano mo malalaman ngayong gabi, mga kapatid, na meron kang ganyang pananampalataya? Alam po natin mula sa Biblia, sabi po ng Bible sa Romans 10:17, ang sabi ng Bible, so then, faith cometh by hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig ng ano? Salita ng Diyos, mga kapatid. So your faith comes by hearing God's Word. Hindi po automatic na pananampalataya ka, ipinanganak ka, nagkaisip ka, at sabihin mo may pananampalataya ka. Hindi, kapatid. Dapat may napakinggang ng salita ng Diyos. Amen? Dapat na ipangaral sa atin, mga kapatid. Okay? Ang salita po ng Diyos, ang paraan ng kaligtasan, ang isang binhi, mga kapatid, ay hindi po yan lalago, hindi po yan tutubo, mga kapatid, kung hindi po yan naitanim. Amen? At ganon din, ang pananampalataya na kung saan binhi ng salita po ng Diyos ay kailangang maitanim sa puso ng isang tao. Amen? Kaya ngayon po yung ating ginagawa, ba't tayo nagbabahay-bahay? Ipinapaalam natin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas at kailangan po nilang kilalanin ng buong pananampalataya si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Amen? Mong sasabihin na ikaw ay may pananampalataya kasi tatay ko may pananampalataya din. Huwag mong sasabihin ngayong gabi, may pananampalataya kasi ako'y palasimba naman. Okay? Pero nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Okay, not only that, faith comes by hearing God's Word. Okay, John 1:12, sabi ng Bible sa John 1:12, alam niyo po yan, di po ba? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.
So, how will I know that I have that kind of faith? Dapat may napakinggan kang salita ng Diyos. Amen? Yeah. Okay? And what else, mga kapatid? You must have personally received that. Amen. Dapat personal mong tinanggap. Sabi ng Bible, mga kapatid, but as many as received Him. Sapagkat ang sino mang sa kanya'y nagsitanggap. Hindi ka pwedeng ipagtanggapan, mga kapatid, mga kabataan ng iyong mga magulang. At ganun din mga magulang, hindi rin po kayo pwedeng ipagtanggap ng iyong pong mga anak. Amen? Hindi kayo pwedeng ipagtanggap ng iyong pong kapatid. Oh, mga kapatid. You must have personally accept the Lord. You must have personally received Christ as your personal Savior. Amen? And sabi ng Bible, mga kapatid, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe His name. Amen? Sa mga bagay, sa mga nagsisampalatay, sabi ng Bible, sa kanyang pangalan. Kaya kung tinanggap mo yan, dapat alam mo na meron ka. Amen? Amen. Ikaw, personal, nakakalam niya, tinanggap mo eh. Yep. Amen. Amen? Oo. Kaya dapat alam mo kung kailan mo tinanggap, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible sa Colossians 2:6, sabi ng Biblia, Colossians chapter 2 verse 6, Colossians chapter 2 verse 6, ang tema ng ating pong camp, sabi ko nga po sa bizaw, an example, pero kailanman hindi ka pwede maging ehemplo hanggat wala ka ng pananampalatayang ito, kapatid. Pero kung meron ka na, ay lalo mo pang palaguin. Sabi ng Bible sa Colossians 2 verse 6, read, as ye have, therefore, receive Christ, Jesus the Lord. What? So walk ye in Him. As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord. So dapat tinanggap mo personal, kapatid. Amen? Kasi nga, pag wala tayo, sabi ko nga po sa inyo, yung number 2 point natin, kapatid, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Kaya meron na pong kahalingi. Meron na pong propitiation, kapatid. Ibig sabihin ng propitiation, meron na humalili sa atin para hindi tayo pumunta ng impyerno si Kristo. Amen. Pero kung tinatanggihan mo pa rin, hindi ka pa rin pupunta ng impyerno. Yep. Kung hindi mo tinanggap, ikaw pa rin pupunta ng impyerno. Eh siya na ngayon nagdusa eh, tapos tatanggihan mo pa, kasalanan ba ng Diyos yun? Okay? Knowing about food is different from eating it. Gaya ng mga to, kumain na sila, masarapan na sila, kami hindi pa. Naubos na nga, hindi na namin matitikman, yun lang. Alright? So knowing food is different from eating it. Yep. Kahit alam mo lang ang ingredients ng pagkain, kapatid, kung hindi mo naman yan isinubo, hindi mo yan natikman. Yeah. Nanay po, kapatid, amen? Ganon din po yung ginawa ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, a person may know everything about bread, but unless he eats it, he remains hungry. Likewise, knowing about Christ is not enough. You must personally receive Him. Amen? Amen. You must personally receive Him. Okay? Hindi lang dahil, alam mo, alam ko naman yan. Dahil minsan, di ba, mga sinisera natin ng mga pagpagmalaki, di ba ba? Alam ko na yan. Alam ko na yan, napakinggan ko na yan. Alam ko naman, ganyan din naman kami, alam naman namin yan eh. Tama, alam nyo po. Pero tanong, tinanggap nyo na po ba? Tinatanggap ko naman talaga siya. Hindi po, ang tanong ko ay tinanggap nyo po ba? Tinatanggap ko naman araw-araw. Hindi po. Ay dapat meron ka talagang specific na tinanggap mo siya bilang iyong personal na tagapagligtas. Amen? Hindi pwede araw-araw. Okay? Araw-araw na tinatanggap, mga kapatid. Okay? Knowing about Christ is not enough. You must personally receive Him. Ikaw mismo ang tumanggap, mga personal, na ikaw mismo ang nakaalam ng iyong kalalagayan na tayo po'y makasalanan, pupunta tayo ng impyerno. Pero salamat, meron na nga pong nagbayad para sa atin. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ako'y meron pong tinatandaan. Salamat sa Panginoon. Isang araw ako'y tumanggap po sa Kanya bilang aking personal na tagapagligtas. April 7, 1997. Marami sa inyo mga kabataan, o kayo mga kabataan, hindi pa pinapanganak. Ako'y 17 years old. Kaya every time meron akong kausap ng kabataan, sabi ko, kaedad mo ako noon. Ako po'y tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. April 7, 1997. Meron na buklat sa akin ng Bible. Kaya sabi niya, Arnel, ikaw ay makasalanan. Sabi ko, oo naman, sir. Sabi niya mula sa Biblia, ikaw ay pupunta ng impyerno. Dahil kayo makasalanan. Sabi ko, sir, ayaw ko ng impyerno. Mahirap ng buhay ko sa impyerno bago pupunta. Salamat, pinakita niya rin sa Bible, may nagbayad na ng aking kasalanan si Kristo. And on that night, around 7:30 p.m. ng gabi, mabatid, sa pagkainan, bago kami kakain, sinara niya sa akin, paano ko po siya tanggapin bilang aking personal ng pagligtas. And I never forget that day, mapatid.
Maraming nangyari sa aking pong buhay. Nagkaroon ng pagdududa ng aking kaligtasan. But I never forget, mga kapatid, that I put my trust in Him as my personal Lord and Savior. Amen? At yun po yung ibinigay niya sa akin na talata, John 1:12, sabi niya, tinanggap mo ang Panginoon, sabi niya, ang tatay mo ngayon sa langit ay hari, sabi niya sa akin eh. O ano bang tawag mo sa tatay, anak ng hari, hindi ba prinsipe? Wow, maging prinsipe ako. Ay tunay nga, sabi ng Bible, di ba, I have made the king, sabi nga ng Bible, di ba, amen? I have made the princess, sabi ng Bible, and kings and priests, sabi ng Bible. Praise the Lord for that, mga kapatid. Because I personally received the Lord, amen? Alam ko mga kapatid kasi personal kong tinanggap si Kristo bilang aking tagapagligtas. Kaya ngayong gabi, paano mo alam mga kapatid that you have that kind of faith? Dapat may napakinggan ang salita ng Diyos. Amen? Hindi balita ang napakinggan mo. Lulukuhin ka lang ng balita. Amen? Yeah. Kundi ito po yung tunay na mabuting balita. Amen? That Jesus saves mga kapatid. Okay? You must have personally received Christ as your personal Lord and Savior. And what else, mga kapatid? How will I know that I have that kind of faith? Nakita natin sa John chapter 8 verse 47. Tingnan niyo po, sabi ng Bible. John chapter 8. Alam niyo po itong John chapter 8, mga kapatid, ang kausap ni Kristo dito yung mga nagpapakilala, mga religyoso din naman, mga banal-banalan ba, mga kapatid, mga Pariseo at Iskriba, na sila'y nagsasabi na sila'y anak sila ni Abraham, kinikilala nila si Abraham, pero hindi nila kinikilala si Kristo. Chapter 8, sabi ng Bible, mga kapatid. Nandiyan po kayo sa chapter 8. Walang yan sa atin ang walang do. Dito yung sabi niya dito, yung sa part dito. Tingnan po. Ano po yung sabi nila dito, mga kapatid? Verse 33. Sa verse 32. Mga kausap niya dito, mga Pariseo, mga Iskriba, mga kapatid, na nakakaalam din. Alam din nila ang salita ng Diyos. Alam din nila, mga kapatid, ang patungkol sa mga hula ng salita po ng Diyos. Pero dito, sabi ni Kristo sa kanila, verse 32. Kaya verse 32, read it. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi po niya dito ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sabi nila, verse 33, tingnan niyo po, read it. They answered, we be Abraham's seed, and we were never in bondage to any man. But sayest thou, ye shall be made free. Sabi nila, kapatid, kami sa lahi. Kami ay lahi ni Abraham. At kailanman hindi kami napalipid. Kailanman we are not in bondage to any man. How sayest that we shall be made free? Bakit mo sinasabi na kami palalayain? Hindi nila nauunawaan, mga kapatid, yung pagpapalaya sa kanila ng kanilang kasinungalingan, ng kanilang pagkaalam sa hindi tama, mga kapatid, sa hindi katotohanan. Amen? As sabi ni Kristo, verse 39, read it. They answered him and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of... Kinapagilala nila, anak kami ni Abraham. Kung anak kayo ni Abraham, dapat ginagawa nyo kung ano ginawa ni Abraham. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Lalo sila tuloy, mga kapatid, ayaw maniwala. Ayaw nilang kilalanin si Kristo. At dahil nga yan, mga kapatid, sabi niya dito, sa verse 45, let's read, and because I tell you the truth, ye believe me not. Dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, hindi kayo naniniwala. Ngayon yung mga tao, di mo ba natamnan na sila, mga kapatid, ng kanilang katuruan, ng kanilang reliyon? Natamnan na sila, mga kapatid, ng katuruan ng kanilang mga kulto na pinupuntahan, at sinasabi mo sila na pwede nilang matiyak ang langit, pero ayaw pa rin nila. Amen? At sasabihin nila, walang nakakatiyak niya. Meron po, ako po'y nakatayo sa inyong harapan na nagsasaysay. Anong oras nang dumating ang kamatayan, tiyak po sa langit ako pupunta. Pero niyo po, kayo din po'y pwede niyo pong matiyak kayong umaga. Pero ayaw nilang maniwala. Naniwala ako sa iyo. Ito po yung mga taong yun na ayaw nilang maniwala. At dahil yan, sabi ni Kristo sa verse 47, sabi ng Bible, read it, he that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of... See? Sabi ng Panginoon, straight to the point sa kanila, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga kayo'y hindi nakikinig kasi hindi naman kayo sa Diyos. Kaya makikita mo yung
difference, mga kapatid. How will I know that I have that kind of faith? May interest ka na sa salita ng Diyos, mga kapatid. You will decide to hear God's continually in your life. God's word continually in your life. Amen? Maghahangad ka na ngayon ng salita ng Diyos sa mga binigyan ka na ng Diyos ng pananampalataya which connects you to God. Amen? Kuwintado ka na ngayon sa Panginoon by faith. Sabi ng Panginoon, he that is of God, heareth God's word. Interesado ka na ngayon sa pag-iinig ng salita ng Diyos. Amen? Interesado ka na ngayon sa pagpanambahan. Amen? Sa mga sa simbahan, pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya huwag ka ngayon, pilit na pilit ka pa, mapatid. Check your heart. Do I have that kind of faith? Lord, parang hindi na gumagawa sa akin ang iyong mga salita. Now, check your heart. Check your heart tonight. Ikaw mismo personal ang siyang magsaliksik na yung puso. A healthy baby naturally desires milk, right? Amen? In the same way, a true believer desires the Word of God. Ang tunay naman ang palataya, sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 2, sabi ng Bible, as newborn babes desire. Tingin niyo po, buksan niyo po mga kapatid. These are just basic mga kapatid, pero marami sa inyo hindi pa alam po ito. Salamat sa Panginoon, meron po mga bago, mga mananampalataya ng dirito mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, sa 1 Peter, I should say, 1 Peter chapter 2. Minsan marami sa inyo matatagal na, pero hindi pa alam ito. Dapat alam mo na. Amen. Sabi ng Bible mga kapatid sa 1 Peter chapter 2 verse 2, read it. As newborn babes, what? Desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Gaya ng isang bagong panganak na sanggol. Sabi ng Bible, anong ninanasa ng bagong panganak na sanggol? iPhone? Anong ninanasa mga kapatid ng bagong panganak na sanggol? Bakasyon? Anong ninanasa mga kapatid ng isang bagong panganak na sanggol? Iisa lang kapatid. Amen! Yung sanggol na pulubi, ipinanganak sa squatter kapatid. At yung sanggol na milyonaryo, ipinanganak sa palasyo, parehas lang yung kanilang ninanasa. Ano yun? Gatas. Ang tunay na sanggol kapatid, magnanasa ng gatas. Amen? Punta ka sa SM, punta ka sa department store, may nabibili din, parang sanggol din. May mga nabibili ngayon mga kapatid, dito mo, pagpisilin mo kapatid, talagang yung skin niya, ganun din eh. Hindi ba ba? Makita mo sa mga mall, mga kapatid na may mga karga-karga sila, akala mo tunay na bibi? Gagalaw-galaw din, gagalaw-galaw. Pipikit-pikit magano. Diba? Pagpaigay na, binapikit. Pero kahit isang taon kung magpagatasin yan, kapatid, magreklamo. Tama po? Kahit hindi mo yung pagkatasin mga kapatid ng isang taon, kahit habang buhay, hindi naman buhay yun eh. Habang panahon, I should say, hindi yan magre-reklamo. Bakit? Hindi naman kasi siya totoong sanggol. Pero yung sanggol, mga kapatid, maghapon lang na huwag mong pagkatasin. Iiyak. Kasi kailangan niya mapatid ng gatas para siya lumago. Amen? Amen. Kaya kung ikaw, sabi mo, may pananampalataya ka, wala kang ka-desire sa salita ng Diyos. Aba, check your heart. Check your heart. Bakit, Lord, wala pa akong ka-desire sa salita ng Diyos? Ang tunay na mananampalataya, meron ng Kristo sa kanyang puso, He will desire the Word of God. Amen? Naturally, you will desire the Word of God. Yeah. Because the baby that was born, he will naturally desire the milk. Same as true, mga kapatid. Those who are born spiritually. Mga ipinanganak, sabi ng Bible, John 1:12, ipinanganak ka na ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. You will desire the sincere milk of the Word. Amen? Amen. You will desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby. As I question, how will I know? I will desire the Word of God. I will desire, mga kapatid, amen, to be with the children of God. Amen? Amen. Oo. Di po ba pag may mga reunion? Di po ba? Di po ba may mga pag-reunion, mga kapatid? Saan ka nagigipag-reunion? Sa pamilya ng kapitbahay niya? Delikado. Pag yung pamilya ng kapitbahay, pinuntahan mo, ay may reunion, makidalo nga ako doon sa pamilya ng kapitbahay. Ay bakit? May pamilya ka din doon?
Tandaan niyo po, pagpupunta mo pang memory yun, di po ba? Yung mga angkan, di po ba? Amen? Amen? Yung mga personal na pamilya, di po ba? Amen? Di nyo mapupunta. At tayo din bilang mga anak ng Diyos, mabalit. May kapamilya tayo. Sino po yung kapamilya natin? Yung kapwa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya gugustuhin mo yung mga anak ng Diyos. Kasi bakit, mga kapatid, bago tayo naging anak ng Diyos, anak tayo ng Diablo, sabi ng Bible. Amen? Yeah. Ay, salamat, mga kapatid, tinanggap po tayo sa pamilya ng Diyos. That's Yes. by faith. Yes, sir. By faith, mga kapatid. Now, okay, number 4. Number 4 na tayo. Mga tanong lang ito, kapatid. What is faith? What if I don't have that kind of faith? Okay? Number 3, how will I know I have that kind of faith? Paano ko malalaman na ako meron ng ganong pananampalataya? Dapat tinanggap mo na nga, mga kapatid. Amen? Si Kristo, sapagkat iyon po yung pananampalataya ni Kristo, mga kapatid. Ang pananampalataya ng lilitas. Now, number 4, what does this faith do? What does this faith do? Anong nagagawa ng pananampalatayang ito? Anong ginawa ng pananampalataya ito sa ating mga kapatid? Romans chapter 5 verse 1 and 2. Yung mga kapatid, ang tao po yung naghahanap ng koneksyon. Siyempre, pag maghanap ka ng koneksyon, mga kapatid, dapat yung malakas, right? Amen? Kayo mga may cellphone, di po ba? Pag kayo po ay kukuha ng linya ng inyong pong wifi, anong kukunin nyo? Di po ba yung malakas, amen? Amen? Hindi ka kukuha ng linya ng wifi. Yung ba yung mahina? Gusto ko yung medyo mahina. Gusto ko yung medyo mabagal. Meron bang gano'n? Okay? Gusto ko yung medyo talaga nga, gano'n muna siya, ano ba tawag doon? Downloading muna siya. Hindi ba nakakainis yung gano'n? Tama, amen? Yeah. Okay? Pero what sabi ng Bible, mga kapatid, sa Romans chapter 5? What does faith does? What does this faith do? Anong magagawa ng pananampalatayang ito sa atin, mga kapatid? Anong sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 1? Ready it? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2, by whom? Also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Sabi ng Bible, therefore, kaya nga, ito po yung conclusion ng balit. Being justified, what does it mean justified, mga balit? As if you never sinned. Amen? Ibig sabihin ng justified, justification, para bagang hindi ka nagkasala. Di ba, inarin na tayo ng Diyos na para bagang hindi ka nagkasala. Sabat, nilibot na ng Diyos ang kasalanan mo, kapatid. Amen? Okay? Walang pakialam ng Diyos anumang kasalanan na nagawa na natin sa kapatid. Amen? Because we put our trust on the Lord Jesus Christ. You are already being justified. Amen? Amen. Ibig sabihin ng justified, para bagang hindi ka na nagkasala. Yeah. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, we have peace with God. Amen? May tayo po'y naipagbati na sa Diyos. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Through Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. Sabi niya, sa verse 2, by whom also we have access by? Oh. With that faith, mga kapatid, amen? Faith gives us access to God. Amen. Nagkaroon tayo ng access sa Diyos, kapatid. O kung ikaw ay nagkaroon ng access, mga kapatid, sa Malacanang, binigyan ka ng all access sa Malacanang, mga kapatid, may papasok ka doon amen? Yeah. All access ako. Nasaan yung opisina ng presidente dito? Wow. Walang tatanong-tanong, all access ka amen? Right. Oo, okay, pasok ka lang. Ang kami po ay, nung kami po ay nagkaroon ng anong tawag doon, kami mga ushers sa PNPA, sa Silang Cavite. Philippine National Police Academy, meron po kasing Baptist Cadet po doon, ang anniversary po doon, ng anniversary celebration, I think 17th anniversary, ang isa sa naging speaker doon, si Pacquiao. Okay? O kami po yung mga usher, meron kaming ID, all access. Wow. Nakalagay sa event, all access. May papasok, may ID kami eh. All access. Oo. May mga kadete, sir, nagsisir-sir sa amin. Carry on. Pero, at ba, ang tao pag binigyan ng access, talagang i-grab mo lahat ng oportunidad na yan. Amen? Yeah. Anong access natin ngayon by faith? God. Amen. Kapatid, meron pa bang masihigit ito, kapatid? Amen? Kaya nga huwag natin ipagwalang bahala. May access tayo, kapatid. I-avail natin ang bawat oportunidad. Bawat access natin to Diyos. Amen? We come through prayer. We come to our service. We come every time that the church of hope is open. Amen? Amen. Kaya ba na-access may access ka na sa Diyos eh? Eh?
Because of sin, we were separated from God, but through Christ, we now have peace with Him. Kaya nga ang kasalanan mabuti ay gaya ng isang broken bridge between man and God. But praise the Lord, Jesus Christ became the bridge that reconnects us to the Father. Amen? Amen. Nagdugtong mga kapatid, kaya yung bridge. At ayun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. What else mga kapatid? John 14 verse 1 to 3, ang sabi ng Bible? Amen. Ang sabi ng Bible, John 14, anong pinag-usapan natin? What does this faith do? Believe in God, believe in God. Ang sabi ng Bible, be not, Believe in God, believe in God. Nasimula na? Let Let not your heart be troubled. Huwag mag-alala ang iyong puso. Huwag maglumihan ang inyong puso. Huwag mong problema. Sabi ng Bible, believe in God. Believe also in me. Sabi ni Kristo, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Amen? What does it mean, mga kapatid? By faith, it settles our eternal home in heaven. Yeah. Faith settles our eternal home in heaven. Nagkaroon po tayo ng eternal na tahanan sa langit pansamantala dito sa mundong ibabaw nito. But by faith, because we already have access to God, we have an eternal home in heaven, mga kapatid. Amen? Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ganun niyo po. Basahin niyo po ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ready, basa. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal where? In the heavens. This tabernacle, mabutit. Itong tahanan na meron tayo ito, yung katawan natin, mabutit, will one day be dissolved. Amen? Yeah. Ito po'y mapupugnaw. It will be corrupted. Isang araw, tayo po'y mga mamatay. Maiiwanan natin itong physical na katawan natin. Physical na tahanan natin. But sabi ng Bible, we have an eternal home in heaven. Amen? Built by God. Built by God. The faith settles our eternal home in heaven. An orphan who is adopted receives a new family. Amen? A new name and a new future. Salvation makes us children of God. Amen? Ganon din, mapatid, tayo po ay naging anak ng Diyos, mapatid. John 1:12, muli, sinasabi ko sa inyo, faith removes condemnation. Inalis na po tayo sa hatol. Di ba sabi sa John 3:18 kanina, mapatid, amen? He that believeth not is condemned already. Pero sabi ng Bible, Romans 8:1, there is, therefore now, no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Judgment. Spirit. Kaya after the Spirit, mga kapatid, ibig sabihin niya, mga kapatid, inalis na sa atin ang hatol. Yeah. Amen. Because of faith. Hindi na tayo pupunta ng impyerno, mga kapatid. Amen? Okay? Hindi na tayo pupunta na apoy ng impyerno. Now, panghuli. How will others know you have this kind of faith? How will others know? Paano malalaman ng iba, mga kapatid, na meron ka na ganyang pananampalataya? Kasi ang tema natin, example tayo. Pero ba't nila maalaman, mga kapatid, na meron ka na? Sabi ng Bible, John 10:27. Oh, these are the basic, brother and mga kapatid. John 10:27, sabi ng Bible. John chapter 10 verse 27, sabi ng Biblia, ready read, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. You see that, mga kapatid? Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, and I know them, nakikilala ko sila, and they follow me. So nakita natin kanina, ang mga anak ng Diyos ay dapat nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? And not only that, mga kapatid, they follow the Lord. Amen? How will others know that I have that kind of faith? I will follow Christ. I will follow the Lord, not the world, but the Lord. Amen. God saved us. God already sanctified us. God set aside us from the world for the Lord, kapatid. Amen? Sir. Paano nila malalaman na tayo po ay meron ng ganong pananampalataya? Dapat follower ka ng Panginoon. Amen? Hindi ka follower ng mundo. Hindi follower ka ng artista. Follower ka ng B16, B17, B19. Hindi po ba?
Hindi dapat yan, mga kapatid, ang pinapalo natin. Ang dapat pinapalo natin ay walang ibang Panginoon, amen? How can we follow the Lord? We need to have the word of the Lord, amen? Kailangan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Paano tayo makakasunod kung wala tayo ng salita ng Diyos? Kaya mismo ang Panginoong Jesucristo nagsabi, I know them. Kilala ko sila. He knew us by name, kapatid, amen? Does the Lord know your name? Does the Lord know your name? Amen? Ay, kahit sino pang nakakakilala sa kanila, mga kapatid. Pero kung hindi sila, kahit naman si Presidente, kahit si Donald Trump ang nakakakilala sa, alam mo ba, kilala ko ni Donald Trump? Wow. Diba? Alam mo, kilala ko ni Donald Trump. So what? Yeah. Salamat sa Panginoon, sabi ng Bible, the Lord know me. Amen. Amen? Nakikilala ako ng Panginoon sabagat inilagay na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen! You follow the Lord. Kaya dapat ang sinusunod mo ang Panginoon. Yeah. Kaya bukas, yung aming pong pag-usapan sa divided session sa mga kabataan. If you follow the Lord, you have a standard. Amen? Amen. Mga sumusunod sa pakinalan mo. Kaya makita mo sa politika, di ba alam mo kung sino tagasunod? May green, may pula, di ba? Amen? May yellow, amen? Oo, amen. Oo, kaya pag makita mong yellow, o gaya mga naka-yellow, ba't kayo naka-yellow? Ori. Pula lang. Ba't ako naka-green? Sara. Marami ka naka-green. Sara. Alam mong ibig sabihin niya. Pitch. Pag sa politika, mga kapatid, may color-color sila, di ba ba? Amen? May color-color sila, o kaya mo, di sila nakasunod doon, mga kapatid, sa mga bahay. Yun po yung kanilang pagkakilala. Ngayon tayo may Kristiyano, hindi po tayo mga politiko, dapat mga Diyos tayo! Dapat mga Kristo tayo! Amen! Ang iwinawag ngayon ay natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. We do not banner, we do not display, mga kapatid, those popular people of the world, mga kapatid. Minsan kaiingitan mo yun. Aba, sila ba'y saved na? Yun. Kaiingitan mo, mayroon ka ng mansyon sa langit, amen? Okay? You follow the Lord. And what else, mga kapatid? 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Amen. Lapit na tayo, mga kapatid. Lapit na tayo sa pang-sampo, amen? Laying foundation nito para sa ating camp. Sabi ko nga po sa inyo, kasi walang halaga, mga kapatid, ang ating pag-usapan for the whole camp. Kung kayo, mga kapatid, na nandirito ay wala kayo ng ganitong pananampalataya. O maging mga adult na nandirito. Nasabi ng Bible 2 Thessalonians, yung pa sinabi ko? Basahin nyo nga po, verse 1 and 3. Ready, read. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Ready, read. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounded. Sabi ng Bible, your faith groweth exceedingly. Paano malalaman na ikaw ay may ganong pananampalataya? Lumalago ka, kapatid. Amen? Lumalago ka sa pananampalataya. Pananampalataya ni Kristo yan eh. Imposible hindi yan lalago, kapatid. Amen? Imposible hindi lalago yan. Ito mga kulto nga, lumalago sila eh. Sa kakultuhan nila, di ba? Amen? Amen? Di tayo pa, ang pananampalataya meron tayo ay kay Kristo. Hindi ka lalago. Okay? Ay bakit hindi? Ang totoong punla, kapatid, na itanim, tutubo yan. Amen. Tutubo yan. Okay? Pero kung hindi yan totoo, kapatid, ay hindi yan tutubo. Nasalamat, kapatid, meron tayong totoong punla, ang punla ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? A true believer does not remain spiritually stagnant. A true believer does not remain spiritually stagnant. Ang tunay na mananampalataya, hindi mananatili, mapatid, na stagnant sa kanyang spiritualidad. Lalago at lalago po yan, mga kapatid. Amen? Amen? Tutubo at tutubo yan, mga kapatid. Tandaan po natin po yan. Okay? And what else? Not only you will grow in the faith. 2 Corinthians 5:17, basic. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi ng Bible, behold, narito. Therefore, sabi ng Bible, if any man be in Christ. Kaya nga, that's already a conclusion. Kaya nga, sabi ng Bible, wala nang argumento yan. Wala nang debate dyan, mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, therefore, Wow. therefore, kaya nga, kaya't ang sino bang na kay Kristo, nakipagkaya sa kay Kristo, sabi ng Bible, ay isa ng bagong nilalang.
Amen. Narito, sabi ng Bible, behold, God is already presenting, mga kapatid, that man who is in Christ, behold! Sabi ng ating Panginoon, ano bang kasalanan, mga kapatid, ng tao ito, but the Lord Jesus Christ is already in him. O ba ligtas ha? Ano nagdududa ka pa? Ano bang sasabihin ng tao, mga kapatid, sa kanyang nakaraan? Ano ang buhay na meron siya? Kung tunay na nampalataya sa Kristo, sabi ng Bible, behold! Amen! Narito, sabi ng Bible, ang mga lumang bagay nagsilipas na. Narito, ang lahat ay pawang naging bago. What does it mean, mga kapatid? You will change, amen? Amen. If you have that kind of faith, magbabago ka, kapatid, amen? May pagbabagong mangyayari sa buhay mo, mga kapatid. You will have a new desire in your life. You will have a new vision in your life. Faith in Christ changes a person's desire. Even the speech, mga kapatid, babaguhin din ang iyong pananalita. Kaya nga nandiyan sa ating tema, mga kapatid, in conversation, in word, amen! Sa iyong pakikipagtalasasan at sa pagsasalita, babaguhin din ng Diyos yan, mga kapatid. Your action! Babaguhin ng Diyos ang iyong action, even, especially, the direction of your life. Amen? Amen! Okay? There will be a change fight. A caterpillar that becomes a butterfly no longer lives the same way. Amen? Yeah. Amen. A caterpillar that became butterfly, hindi babalik maputit sa kukun. Amen? Hindi babalik maputit sa kanyang pagkabandage dun sa kukun. Kukun nakalaya na nga siya eh. Ikaw din na pinalaya na sa kasalanan. Hindi ka na mabubuhay sa kasalanan. Amen? May bagong design ng iyong puso. I-design mo ng gawain ng i-design mo ang salita. I-design mo ang simbahan. Amen? God's word is so powerful that cannot change you. Okay? Ang salita ng Diyos ay napakapangyarihan para hindi ka, mga kapatid, mababago. Amen? Na hindi ka mababago. Mababago tayo into better. Sabat yan ang nais ng Panginoon. Now, tonight, the greatest question tonight is, not are you religious? Ang pinakadakilang tanong ay hindi yung ikaw religyoso, hindi yung ikaw church member na, hindi yung pinalaki sa Kristiyanong pamilya. Kundi, ang pinakadakilang tanong, are you truly in the faith? Ikaw ba'y talagang nasa pananampalataya, tunay na pananampalataya na ikaw ang makapagsaliksik sa iyong sarili? If you have truly trusted Christ, continue growing and become an example of the believers. Amen? If not, come to Christ by faith and receive Him as your Lord and Savior today. Kung hindi ka pa talaga ligtas, kung wala ka pa ng ganitong pananampalataya, kapatid, huwag mong walang bahala. Kaibigan, ngayong gabi yung araw nito, yung gabi, yung oras na ito, yung panahon na ito, na ikaw ay nais ng Panginoon magkaroon ng ganyang pananampalataya. That you will put your whole trust to what Christ done for us on the cross of Calvary. Amen? That's the faith that God is that nakatanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. And that faith will change our life, will change our direction in order for us to be that right kind of example. Amen? Hindi lang sa kabataan, mga magulang na nandito at mga adult, salamat po sa Diyos. Kakaunti tayo, pero pwede tayo maging dakilang halimbawa sa nakakarami sa ating paligid. Kung ating pagningingin, kung ating pong isiwalat sa sangkatauhan, mga kapatid, ang pananampalataya na meron tayo. Amen? Amen! Na kailangan nilang mapakinggan yung pananampalataya na meron tayo. Are you in that faith? Sigurado ka na ba na meron ka ng ganyang pananampalataya? Kung hindi pa, come to Christ. Tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Ikaw ang nakakaalam niya. Personal. Ay, pimagsitayo ngayong gabi. Nasabi ng ating binasa, teksto kanina, ng unang talata na ating binasa. Examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Ikaw ang kapagpapatunay yan. Kung tunay na ikaw ay nasa pananampalataya, ikaw ang nakakaalam yan kasi ikaw tumanggap yan eh. Amen? Amen? Hindi yung tao sa ating paligid ang unang makakaalam. Ikaw ang unang nakakaalam yan. Next na lang yung tao sa ating paligid, sa ating katabi, sa ating kasambahay, sapagkat makikita na nila yung bunga ng pananampalataya mo kay Kristo. Amen?
makikita nila ang pagbabago. Ngayong gabi, ang question ay, ikaw makakasagot. Kung wala pa, you come to Christ. Accept Him as your personal Lord and Savior. Now, if you have that kind of faith already, it must grow. It must grow. Dapat ikaw ay lalagaw. Ay manalangin dakilang Diyos. Salamat po, Ama. For the first message that we have this morning or this night for our kick-off service ng aming pong camp. Thank you, Lord, for giving us your word as basis of our faith, our belief unto you, O God. Not the belief of the religion, not the belief of the tradition, not the belief of our forefathers, but the belief that you have given unto us through the Lord Jesus Christ, who shed His blood on the cross of Calvary, died, buried, and rose again the third day. Sa pamagitan ng Panginoon, kami nagkamit ng kapatawaran buhay na walang hanggan. Kapatid, sa mensahe ngayong gabi, ikaw ang nakakalamang pangungusap ng Diyos. You thank God. Kung hanggang ngayon, kapatid, ang iyong pananampalataya ay wavering pa, ay ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi pa stable. It means to say, mga kapatid, mas lamang ang iyong pagdududa. Mas lamang ang iyong pagdududa. You need to come to God and settle your heart, settle your relationship, settle your faith. Now, kung meron ka ng ganyang pananampalataya, kapatid, huwag mo hayaan, mga kapatid, na hanggang yan lang at wala pong mangyayari. That's the faith of the Lord Jesus Christ. It is really impossible not to grow. Imposible hindi yan lalago, kapatid, kasi yan hindi natin pananampalataya eh. Pananampalataya mismo yan ng ating Panginoon Hesus Kristo na ibinigay niya sa atin, na tinanggap mo din naman. And it must grow for the glory of our Christ Himself. Stop the work. Amen. All God's people say, Amen. Are you blessed? Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Diyos. At nawa po ay meron po tayong magandang desisyon ngayong gabi. Amen. Examine your faith. Amen. Bukas po yung ating pong kung kayo po nais niyo pong matuto, mga adults, come. Ang ating pong tema naman po bukas, kapatid, for our second challenge. Tomorrow, express holiness. Amen. Need to express holiness. If you have that kind of faith, mabalad, you can express holiness. Man, magpapahayag ka na ng kabanalan. Okay, nawagin natin yung mga ushers at tayo may dadako sa ating magbibigayan for our youth camp service. We have expenses for our program, kapatid. Kakibat naman talaga yan ng programa ay may expenses. Amen. Salamat po sa inyo pong contribution at yung pong pagbibigay. Ang ating speaker ay darating bukas, mga kapatid. Sa pamilya. Check-in po natin dito sa malapit na hotel. Isisingit pa natin dito. Walang mapaglalagyan. Amen. Okay, amen. Are you happy tonight? Amen. We have that kind of faith, amen. You will give by faith, amen. Amen. Oh, lahat ng ginagawa natin, sabi ng Bible, kapatid, we must do it by faith. 11 verse 6. Ano ba 11 verse 6? For without faith, it is impossible to please God. Imposible pag walang pananampalataya. Bagawin natin all by faith. Amen. Sige sir, pag-pray niyo pong ating pong offering ngayong gabi.
Salamat Lord sa mensahe na pinapakinggan. At salamat sa simbahan ito Lord na mayroong programa para sa Amen. Salamat din po Lord sa mga kapatiran na tutalo sa gabi ito. Yes, Lord. At tulay po Lord na yung mensahe hindi para lang sa mga kabataan. Amen. Hindi para sa lahat Lord. Bless niyo po Lord itong aming pagbibigayan sa gabi ito. Bigyan po na nagalakan ng bawat isa para pagbigay itong nagagamit po sa inyong gawain. Maraming mga Lord sa aming mga pagkakasama ng kukulang at ibigay po ang bawat isa. Dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Sigit. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Are you blessed tonight? Amen? Yeah, I would invite you to come again. Ay po mga adults, mga kapatid, amen, for our event tomorrow. If you're not come the day, mga kapatid, ay yung morning, and then gabi po mga kapatid. Challenge yourself to come, mga kapatid, amen? Yung mga tutulong magluluto bukas, mga kapatid, amen? Ay, dyan po kayo. Alas 7 po ang breakfast. 4:30 po yung ating gising. Okay? Maaga tutulog. Dapat, noong oras pa lang. Maaga po, 8 o'clock. So, siguro mga 8:30 dapat tulog na yun. We will have time to fellowship one to another sa mga groups. Ay makapag-practice. Pero may practice pa tayo ng choir muna. Una mo tayong practice ng choir. So, lights off na po natin. Pinaka-late na po natin 10 o'clock. Amen? Pinaka-late na po yung 10 o'clock. Dapat lights off na and then mouths off. Amen? Lights off and mouths off. Okay? Dapat pati bibig. Oh. Si Brother Triso, ewan ko lang paano gagawin dyan. Marang may hata. Kasi kahit tulog, maingay eh. Hindi speaking in tongues yun eh. Lagyan ng silencer. Amen. So yung mga ladies natin, meron silang mga kwarto na dyan. Pero yung lahat ng boys, dito kayo mamaya maglalatag. Okay? Walang aircon na. Ay, use aircon. Aircon kayo dyan. Pero malamig dito pag gabi. Si Hunter nagtulog dito mag-isa nung last week. Nagpatay ng electric fan. Nilamig. Malamig daw pala. Kaya chinik ko nga, baka naka-aircon siya eh. Ba't wala siyang electric fan? Kasi nagising ako alas 4 madaling araw. Ba't napatay yung electric fan dito? Sabi niya malamig. Siguro nag-aircon na pinatay niya mga alas 3, no? Nadali ako dun ha. Pero dito sila maglalatag and then we'll have a morning exercise bukas para handa po tayo for our whole day event. Amen? Amen? Amen. Kaya bukas meron tayo ulit mga salita ng Diyos. 3 ay ating mapapakinggan bukas. And then we'll have games after lunch. Meron tayong games, boxing, yan, MMA, sa bunutan naman sa mga kababayan, ang ating boxing. Sana ilalaban namin si Jaco, pero injury siya agad eh. Di ba nakakalaro? Injury na agad eh. Wala, hindi mo pwede. Makapagod, amen. Pero salamat sa Diyos. At pray natin sa susunod ay mas marami pa makasali. Amen? Amen. Alright, sige po. Tayo po ay magsidayo at tayo po ay awitin natin. Thank you, Lord, for saving my soul. At may practices po tayo. Practice po yung ating choir. Okay. And ibang practices. Thank you, Lord. Let's sing. Thank you, Lord.
Ama, for the success of our kick-off night, of our camp po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mukong salita, sa desisyon ng bawat po mga anak po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, Lord, ang aming pong event po na ito hanggang sa huling gabi po, Panginoon, sa Thursday night. Bless you po. Sina Pastor Carl, sa po ang kanyang may bahay, kanilang anak po, Panginoon, sa aming natangbiyahe mo mayang madaling araw. Ating po silang matiwasay, makasama po namin po, Panginoon, araw po ng bukas po, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pong camp. Salamat po sa inyo po mga anak for their support po, Panginoon, for their cooperative spirit po, Panginoon, for our program. Pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po, Panginoon, po pasamantalang pag-iwawalay, mga buti, babiyahe to Abugada, na ito Solana po, Panginoon, mga nandito sa Tugigaraw. Nagigil sa good night rest po, Panginoon. Sa araw ng bukas, ibawang kami may taglay na kalakasan. Magawa po, Panginoon, ng kalawlatian para sa iyong banal na pangalan. Dismiss us with joy in our hearts. In all these things we pray in Jesus' name. And all the people say, Amen! To God be the glory. God bless everyone. Ingat sa pag-uwi.